Paano kung naka-record lahat ng mga pinagsasasabi mo, ipa-detect kita sa NBI ngayon. Huwag kang maghanap kung kani-kanino dahil wrong number ka. Itsura ko. Oh, nakita ko na itsura mo. Gusto mo ng bastusan, ikaw tong unang nagmura sa akin. Natural, binabalik ko lang sa yung mura mo. Animal ka na bakit ka? Mayaman ka siguro sa sipsip ng... Alam mo, kung kilala mo ako talaga, hindi ka magkakaganyan. Bigla mo ako minura. Ikaw, tanongin kita, pag minura ka, matutuwa ka? Simpleng-simple sagutin. Ba't mo pinapataas pa yung istorya natin? So ikaw na yung mabuti, sir. Hindi ka tatanggapin sa langit kahit gaano ka pakabait. Oh, talaga ba? Tanongin kita, kabit ka ba? Hi Masters! Welcome back to my channels and new subscribers. Salamat po sa mga nag-subscribe sa atin, mga bagong subscriber natin dyan all over the Philippines. This is Master Gala. Wala tayong gala pero nandito tayo sa bahay dahil na-record ko yung conversation namin, pakinggan nyo, ng isang wrong number siya totally. Tutukan nyo yung video hanggang dulo and I think mag-i-enjoy kayo. Pero ito, disclaimer, may mga maseselang mga salita dito, may mga, let's say, mga hateful words. Siyempre, sa mga tagal lang nakasubscribe sa atin, kabisado naman nila kung gaano ko palaban sa mga ganyan, lalo ng mga scammers. Siyempre, maraming salamat sa mga sumuporta ng video ng nakaraan. At ito na, ano ba yung pakay nitong taong ito? Bakit ganito siya kakulit? At bakit ganito siya kadesperado at pinagbantaan pa niya yung buhay ko? Paano kung naka-record lahat ng mga pinagsasasabi mo, ipa-detect kita sa NBI ngayon? Mo? Bastos ka. Ha? Tinatawag lang kita ayaw ko sagutin. Hindi nga kita masasagot, natutulog nga ako, istorbo ka di ba? Kasi bastos ka kanina, sabi mo, magtawag ako ulit. Ikaw nag-text ka, ang una mong text ganito ha, babasahin ko sa'yo yung text mo. Ang sabi mo, ginagago mo ako, ingon man nung magtawag ka tapos wala lagi ka mapangutan ako. Oh. Yung hinahanap mo, hanapin mo dyan, huwag kang magtanong kung kani-kanino, huwag kang maghanap kung kani-kanino dahil wrong number ka. Wrong number. Tapos nandito yung number mo, animal ka. At alam ko number mo kung wrong number to. Bas animal ka dahil yung ugali mo, bagay na bagay sa itsura mo. Nakita mo pala itsura ko. Oh, nakita ko na itsura mo. Nakikita ko yung itsura mo base sa ugali mo. Ibig sabihin pala, nandito ka lang pala. Oh, de inaamin mong pangit ka. Ha? Inaamin mong pangit ka. Oo. Oh, bakit ganun? Ang pangit mo na, ang pangit pa ng ugali mo. Ba't ganyan? Ano yung terno? Ba't ikaw, wapo ka ba? Wapa ka ba? Oo. Oo. Sa ugali mo maging bastos, magkapera o mayaman ka. Oh, bakit? Oh, gusto mo ng bastusan, ikaw tong unang nagmura sa akin. Natural, binabalik ko lang sa yung mura mo. Mayaman. Bakit mayaman ka? Hindi ako naniniwala na mayaman ka. Oh, wag kang maniwalang kupal ka, tanga ka ba? Kasi kung ganyan yung ugali mo, animal ka na bakit ka? Mayaman ka siguro sa sipsip ng... Alam mo, kung kilala mo ako talaga, hindi ka magkakaganyan. Next time, pagka magtatanong kayo ng tao, mangutanan magpagtarong. Magtanong kayo ng maayos para kausapin kayo ng maayos, di ba? Ang tao na professional. Marunong yan. Bakit? Pag natutulog, iniistorbo ka, matutuwa ka ba? Tanungin kita. Kanina pa yung tumawag sa yung una-una mong tumawag. Yan ba ang gali at sakaasal ng tao professional? Hello, hindi ko kailangan magpaka-professional sa'yo dahil hindi mo ko kilala. Wala akong pakialam kung hindi mo magugustuhan ng ugali ko dahil ako, prangka lang akong tao. Ba't ako kilalang-kilala mo ba? Ba't, alam mo, ilang taong ka na? Tatanungin kita, sir. Igagalang kita ngayon. Ilang taong ka na, sir? Oh? Sa totoo lang, 45 years old ako. Oh. Sige, ganito, sir. Ganito na lang. Para matapos na to. Yung hinahanap mo, wala dito. Di ba sinasabi ko sa'yo wala dito dahil nasa Davao ako? Wala dyan? Oh, ba't sa akin mo hahanapin? Yun, ang magandang asal ng isang tao. Sana kanina ko sinabi. Ay, buang. Di ba nandun pa ako, may trabaho pa ako kanina, sinasabihan na kita. Sabi mo, sir, wala po siya rito, hindi ko po si kilala yan. Yung CRR lang yung Masyado kang perfectionist, sir. Napaka-perfecto mong tao, no? Pinanganak ka bang perfect? I think merong makakapansin sa inyo dyan. Yung boses niya kasi parang similar dun sa unang Becky na scammer na
tumawag sa atin. Hindi ko sure kung parang siya din yan or what eh. Pero yung mga nagtatangka man na manggulo sa buhay ko sa number lang is let's say goodbye because I will change my number forever. Oo, hindi nyo na malalaman kasi hindi na po ako magpa-public din ng number ko kasi one time dati meron yata akong pinablik na number ko sa through GCash dahil nagpamigay ako ng GCash nun at totoo kami video to dahil magkaka-GCash ka rin. Hindi naman. Kaya Ba't ganyan ka umasta? Ikaw tong may kailangan, dapat hindi ka galit. Di ba? hindi ako magalit. Maganda naman yung ano ko. Anong maganda yung nagyawa ka kanina? Paano hindi kita yayawain? Kasi hindi mo sinasagot, pinapatayan mo ako. O sige, I don't have enough time to you. Ano na lang, sige. bumalik ka na lang sa pundya ng nanay mo ha, next time, para matuto ka pa. Kailangan mo pang turuan ng magandang asal ha. Ikaw yung sana bumalik sa ng nanay mo kasi para ikaw rin yung sumagot sa taong pagkiangay magibagay ka kung professional ka. Anong professionaling ko? Ikaw tong biglang mo ako minura. Ikaw, tanongin kita, pag minura ka, matutuwa ka? Oh. Ba't di ka makasagot? Paano mo kita hindi mumurahin? Mumurahin mo talaga ako kung ganyan yung ugali ko gaya mo. Na sana pag Ambot sa iyo. ka, Ambot sa imo, sir. Sir, hindi mo naririnig yung sinasabi mo. Sa totoo lang. Ilang taong ka na? 45 ka na? 45 years old ka na po? yes sir. Bakit umabot ka ng ganyang edad hindi mo kayang ano sa sarili mo yung pagpapasensya sa tao. Ginagawan ko lang ng paraan kung bakit para sa susunod maganda yung asal mo. Huwag ka naging bastos, ha? Paano ako nagiging bastos? Aber? Ganito yan, makinig ka. Sa edad kong ito at saka professional yung ugali mo sa isabi mo. Hindi ko sinabi professional ako. Ikaw yung nagsasabi, sir. Makinig ka. Makibagay, makiangay ka. Pag mahirap yung kausap mo, kausapin mo gaya ng mahirap. Kung mayaman yung kausap mo, kausapin mo, pakibagayan mo. Parang mayaman ka rin. Anong kinalaman ng profesyon? Anong kinalaman nun, sir? Kasi bastos ka eh. Hindi, bakit natatapakan? Bakit ako naging bastos? Natatapakan ko ba yung ego mo? Natatapakan ko ba yung ego mo? Makinig ka bago ka malaman kung bastos ka hindi. Ang tinawagan kita, pinapatayan mo ako ng cellphone ba kanina? O, ayun. Sa katagalan ng katawag-tawag ko, kinagot mo ko. Natural, naka-live. Sir, hindi mo kasi alam na naka-live ako kanina. Alam mo bang naka-live ako? Alam mo naman na hindi ko rin alam. Mali ko ba sa'yo? Sana nagtatanong ka muna kung ano yung ginagawa ng tao, makaka-istorbo ka. Kasi ganito, sir nakaka-istorbo ka kasi. Oo, sa totoo lang. Ang pinakamagandang rason dyan. Ganyan ka ba pinalaki? Close-minded? Hindi bukas ang isip? Kahit hindi tayo close o hindi tayo kilala. Pag tinanong ka, dapat kanina sabi mo, sir, wala yung... it's my right na hindi kita sagutin dahil I am a private person kung sakali. Paano kung hindi ako public person? Wala ba akong karapatang hindi kita sagutin? Yun ang sagot ng parang bastos. Wala. Kanya-kanya tayo ng ugali. Kung hindi mo magugustuhan ng ugali ko, kung nababastosan ka sa akin, wala na. It's up to you. You can go. Oo, kasi ako, kung alam kong tama ako, hindi na ako magsasalita pag alam ko mali na ako. Malay mo, dumating ang panahon at tumawag ka sa kaibigan mo tapos yung emergency sa bahay. Bakit kaibigan, magkaano-ano ba tayo, sir? Ikaw tong wrong number to, bigla kang tatawag. Magkaibigan mo noon sa hindi, sana sagutin mo ng maayos, ha? Huwag mong sagutin na para kang ba. Sir, ako... Aralan ka bang kaya? Sir, kaya nga tinatawag... Makinig ka muna, sir. Sir, makinig ka muna. Bakit ako naging bastos? Hindi, tanungin kita, sir. Bakit ako naging bastos? Ba't hindi mo tanungin yung sarili mo, ba't ganyan ka magsagot sa isang tao? Di ba? Ganito kasi, explain ko sa'yo. Ang ugali ko sir, pag nakaharap ako sa isang salamin, depende sa kaharap ko. Kung ano yung nakikita ko, ganun din ako. Kung ano yung pinapakita sa akin, ganun din ako. Kaya wala na akong pakialam sa sasabihin ng tao kung bastos ako, hindi ako professional. Wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga, totoo ako sa sarili ko. Magagalit ako kung magagalit. Matutuwa ako kung matutuwa ako. Bago matapos ang
video ay gusto kong i-shoutout ang nandiyan sa screen. Sila Glenn, Isa Ilonggo, si Freda Alilano, si Sagarimbo, si Mark Habilonar, oo, si Francisca Gatchalian, si Susana Austria, at syempre, huwag natin kalimutang i-shoutout si Datsky 12 ng Davao City. At ang napakadalas mag-comment sa atin na si Ricardo Paulino, 1299. O, laging kino-comment yan, long live Master G. Laging ganyan. Ako. Kaya, sorry na lang kung may nasabi man ako na hindi mo nagustuhan. Kaya lang ako nagkaganito kasi pinagmumura mo ako kanina. Kasi bastos ka. Yan Oo. eh. Ang tao hindi magmumura yan. Kung magandang ugali naman yung pinapakita. Hindi, bakit ka ako naging bastos? Kasi nga, nauna muna. Sir! Alam mo, handa ka. Ako. Ikaw, sir, saan nagsimula yung tumaas yung boses ko, di ba? Yung pagsagot ko sa'yo, bigla ka nagmumura. Natural, ako, magiging bastos ako dahil nauna ka eh. Nauna ka man bastos eh. Kinig yan eh. Kinig ka muna. Huwag mo namang i-underestimate yung pagkatao ko. Una-una kanina, tinawagan kita, di ba? Sabi mo, sir, busy po ko ngayon. Kasi ang tanong ko sa'yo, hindi mo sinasagot. Sagutin ko yan. Kasi nasa opisina ako ngayon. Sabi mo, tatawag ka sa akin dahil yan lahat sasagutin ko. Dahil importante yung tanong ko sa'yo. Hinintay kita ilang oras, sir. Hanggang ngayon ako, kung hindi ako tumawag sa'yo, kung hindi kita kinukulit, hindi mo ko sinasagot. Pero ba't mo kailangan magmura? Eh, yung tanong ko sa'yo, ganyan bang ugali meron ka talaga? Alam mo, ang importante yung lahat ng tao. Kahit gaano ka-importante yan, kung sagutin mo ng maganda, isa o dalawang bisis maniniwala na yan kung maganda yung sagot. Okay. Sir, ganito may sasabihin ako sa'yo. Hindi natin mapipilit ang lahat ng tao sa paraan na gusto nila. Na gawin din nila yung paraan ng pamumuhay nila. Yun ang masasabi ko sa'yo. Well, kung yan ang paniniwala mo, I respect. Nire-respeto kita sa paniniwala mo. Yan kasi, alam mo, Oo. mamamatay kang dilat ang mata. Kasi yun ang klaseng bagay ng isang tao na naniniwala sa tao hindi sa Diyos. May kabastusan yan. Yung alin ba? Ang tao, totoo lang, yung ugali mo, batas ng tao sinusunod mo, hindi batas ng Diyos. Kasi gusto mo lang nang iparamdam na may rason ka. Gusto mo iparamdam sa mga tao na marunong kang magrason. Para kang loyal. Bastos ka, professional ka. Ang taong pinakamasama sa mundo. Pag sinagot mo ng tama ay hindi yan kagawa ng masama. Di ba? Tanangin kita, ano bang point mo ngayon? Sabi ko sa'yo, Para matapos na 'tong usapan kasi ayoko na kitang makausap eh. Ayoko nang makausap kita kasi kanina kaya ako nagkaganito, 'di ba nagbanta ka? 'Di ba, sir? Huli-hulihan ako nagbanta kasi init na ako. Dalawang sakit. Ganun pala yun, no? Parang ganito, nag-aabang ako ng tricycle, hindi ako makasakay. Tapos, sa sobrang inip ko, ang tagal-tagal, magbabanta na ako ng buhay. Tama ba yung ginagawa mong yan? Sa tingin mo? Yan. Kung hindi ka pa sasakyan. Kung hindi ka pa sasakyan na may pwede ka naman pasakyan. Bakit hindi ka hindi At saka karapatan, wala ba akong karapatang hindi ka sagutin? Yun nga. Yung sinabi mo nagbabanta ka sa tricycle na hindi ka pinasakay, init ka na. Ganun din yun. Yung tricycle ay binigyan ng franchise para magpasakay ng mga tao, ba't hindi ka pasakyan, di ba? Alam mo, natatawa na ako sa mga katwiran mo, sir eh. Anyway, ayun na lang. Huwag ka lang masyado ka kasing mataas sa sarili mo, wag ganun. Ikaw mo yung mataas sa sarili kasi hindi mo sinasagot ng maganda yung tinatanong. Paano kita sasagutin kanina, di ba? Busy nga ako. Tapos bigla ka nagmura ng yawa. Akala mo ba hindi ko naintindihan yung mga pinagsasabi mo? Napakadali lang. Sagutin. Kahit gaano ka busy. Mas maganda pa ngayon sinabi mo wala rin. Which na. Eh di ba sinabihan kita kanina na hindi mo ba naintindihan yung pinag-usapan natin kanina? Na si RR kasamahan ko sa trabaho dati. Napakatagal mo sagutin. Sinagot na kita! Anong hahanapin mo sa akin yung nanay ni RR? Nausa di ay ka? Ba't nagkakaganyan ka, sir? Ano bang meron sa inyo? Ano bang namamagitan sa inyo ng nanay ni RR? Ba't nagkakaganyan ka? Tanungin kita. Kabit ka ba? Kapit ka ba? Hindi. O ba't ganyan ka naggagalaiti ka? Gusto mong mahanap yung nanay ni RR?
Hinahanap mo sa akin yung taong hindi ko kilala. Sana ganun yung sinagot mo. Hindi ko po kilala yung mama, yung tinatawagan mo. Simpleng-simple sagutin. Ba't mo pinapataas pa yung istorya natin? Okay. O sige, ganito. Ako magsasabi sa'yo para matapos na. Kasi pinagbabantaan mo ko, 'di ba? So it was a death threat. Oh, it was this threat. Oh, this threat. Oh, yes. Oh, pinagbabantaan mo ko. Di ba sabi mo pa kanina yung bibig ko dapat hindi titi ang ilalagay, kamay, 'di ba sabi mo? Oo. Ba't nadamay dun sa pagkatao? Bakit ka nakikialam ng pagkatao ng iba? Ikaw ba pinakailaman ba kita sa pagkatao mo, mukha kang unggoy? Kahit nakita mo lang mukha ko, sabihin mo mukhang unggoy. Oo. Ha? Nasigurado mo ba na mukhang unggoy? Siguro sa ugali, maybe. Kapag malinis ka, minsan namakla ka rin eh. Bakit gusto mong hindi ako nakatikim ng bakla dahil hit ko na klaseng tao yan. Dahil kahit kailan masama man ako sa mundo, lalong masama ang mga bakla dito sa mundo. Dahil hindi Ang perfect. Lalo, masama pa lang mga bakla sa mundo. So ikaw na yung mabuti, sir. Hindi ka tatanggapin sa langit kahit gaano ka pa kabait. Oh, talaga ba? Marunong ka pa sa Diyos. Sabi nga ng Diyos, lahat ng tao gusto niya maligtas eh. Diyos ka ba? Kaya kung gusto niya maligtas, yung gumagawa rin ng makabutihan. Wala kang alam sa kausap mo. Marami kong ginawang kabutihan na hindi ko na kailangan ipaalam sa'yo dahil wala kang karapatan. Dahil wala kang karapatang malaman lahat ng pagkatao ko dahil you're out of my life. And get out. Kung mag-comment ka ngayon guys ang nararamdaman mo. O kung meron ba akong maling ginagawa sa video ito, aking pakikipag-away dyan sa wrong number na yan. Napaka-importante ng mga comment guys. Mag-comment kayo. Syempre, yung mga suggestions, ilagay nyo dyan sa ilalim. I-comment lang din ninyo. Kung saan nang kalimutan ko i-follow yung ating second channel. And let's continue watching. And get out of my life. Get out now. And never come back again. Okay? Understand? Hindi ako papatol sa taong kapatol-patol. Hindi ko lang masikmura na pinagmumura mo ako kanina na ikaw lang tong may kailangan yawa ka, bigla mo akong binagbantaan bigla, di ba? Kaya sorry to say, na mo po. So guys, ako humingi ako ng pasensya kung ano man yung mga masasamang salita na lumabas sa bibig ko. Hindi naman dapat pang sabihin. Pero sabi nga nila, kailangan talaga ipagtanggol mo yung sarili mo. Wala namang karapatan tong taong ito na yurakan yung pagkatao mo dahil hindi ka naman niya personal nakakilala. Kung na-enjoy mo yung buong video, sana ay supportahan mo ito sa pamagitan ng pag-like, pag-share, at mag-subscribe ka kung hindi ka pa nakasubscribe. Payo lang, kung may makakarong number sa inyo na sa tingin nyo mumurahin kayo, walang masama na sagutin mo sila. Oo, kasi hindi libre pag mumura, no? Pero yun nga, sabi nga, nakakaano man, pero ang pang-aalipusta daw, dapat wag mong gantihan ng pang-aalipusta, kundi pagpapala. Kaya ako, kung ano man nasabi ko, dyan sa nakakaaway natin na yan, sana pagpalain ka. Yun lang. Sana magising ka sa katotohanan na ganyan pala yung ugali mo at the age of 45, umabot ka ng ganyan, pero hindi mo nabago yung sarili mo. Kasi nga, parang ang tingin mo sa sarili mo, wala kang dapat katakutan. Parang ganoon eh. Parang masyado kang matapang sa sarili mo. Yun lang guys, and thank you so much for watching. Please share and like this video and subscribe. Kung natayo tong simbahan na to, it's because of the leprosy patient. Yung may sakit. Under by the management of the Redemptorists sa Cebu. Hindi to under ng Archdiocesan. Pinatayo itong simbahan na to, it's because of the leprosy patient. Para yung mga taong may sakit hindi nalalabas ng Eversley compound. Pag may isang pasyente na mamatay, ang simbahan ang magbibigay ng kabaong. Puntahan natin mamaya yung sementeryo kung saan nililibing yung mga may sakit na leprosy. At kung saan din nililibing yung si Father Walsh, yung hari talaga na nagpatayo nito. May kumuhit dito sa paa. Nice. Pag lower part yung mga paramdam na ganyan, it means child spirit yan. Ito sir, yung mga bagong puntod po dito, lagi pong nasa ilalim yung kanilang mga paglalagyan. Ang babata. Ano yung kinamatay nila? Parang may tignan nyo sir, tignan nyo dito sa may part ng bintana. Parang may nakatayo po siyang parang madre.
Sino nga ba ang nag-iwan ng kabaong na ito? Na tila'y may laman pa. Bakit ganyan? Sino yung nag-manage pa ng sementeryo? Wala pong alam yung nag-ano dito, may naglibing na yun. Kasi posibleng hindi nila makikitang may naglibing dyan.